Ang mamahal ng bulaklak, libo-libo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin naman. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Last night, siguro ang iba ay puyat dahil sa kadadalaw sa kanilang mga lumaong, mga mahal sa buhay. No? So, sa bagay, once a year lang naman yan, pero hindi tayo dapat magpakapuyat para lang i-please sila. Wala na mga damdamin niya, no? Dapat natin i-please ang Diyos. Ang sabi nga noong Pastor's Conference, worship is for God. Ano? Ang papuri ay para sa Diyos. Kaya kailangan, hindi tayo nagmiminti sa pagpupuri sa Panginoon. And the Word, sino yung Word? And the Word is for us, para sa atin. Ang salita ng Diyos ay para sa atin, kaya dapat nakikinig tayo, nagbabasa tayo, nananalangin tayo. Kaya ngayong umaga, welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan sa si Jesus ang Daan Christian Ministries. No? Habang inaantay natin ang iba, tayo ay magpapasimula na. Ganito po ang sinasabi sa Jeremiah 10:23 and 24. Ay, pula tayo tumayo. Let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches. But let him who boast about this, that he understands and he knows me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight, declares the Lord. Amen. No, ang sabi, let not go. Kung sino yung mga matatalino, yung mga marunong, huwag daw magyabang tungkol sa kanilang karunungan. At yung mga malalakas na tao, huwag nilang ipagmayabang ang kanilang kalakasan. O yung mayayaman, huwag nilang ipagmayabang ang kanilang kayamanan. Ano ang nais ng Diyos sa atin? Ang sabi niya, kung sino man yung nagyayabang, ay ipagyabang na nauunawaan niya ang salita ko at kilala niya ako. That I am the Lord, na ako ang inyong Panginoon, na ako exercises kindness, justice, and righteousness on the earth. At dito ako nalulugod. Sabi, dapat kilala niyo ako. Ako ang Diyos, na ako ang Panginoon ninyo na marunong na kindness. Ano ba yung kindness sa Tagalog? Mabuti, no? Righteousness, banal dito sa lupa at kahit saan. At dito ako nalulugod. Ito natin ipagmayabang kung ano ang meron sa atin. Ipagmayabang natin na, kilala ko si Kristo. Si Kristo ang buhay ko. Si Kristo ang ipinamumuhay ko. Si Kristo ang nasa aking puso. Siya ang nagmamanage ng buhay ko. Tayo manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon na muli ay tinipon mo ang iyong mga anak sa dakong ito upang ikaw ay aming pasalamatan, pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, Panginoon, sa Espiritu at sa katotohanan. No, dakilang Diyos, patuloy namin malaman ang katotohanan sapagkat ikaw ang katotohanan, Panginoon. At kapag alam na namin ang katotohanan, hindi na kami madadaya pa ng daigdig, anumang takbo ng sanlibutan, hindi kami madadaya. For we stand in your name, O Lord. Ikaw lamang ang Diyos na aming sinasampalatayanan. At sa umagang ito, dakilang Diyos, dalangin namin ang iyong pangunguna, na dakilang Diyos, pumagitna ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, maranasan namin at makita ng aming Espiritu, Panginoon, ang iyong kabutihan. Maranasan namin ang iyong haplos, Panginoon, ang diwa ng iyong salita, maging ang aming mga kasamahan na nandito, Panginoon, maranasan
ipinalabas mo sa aming kagalakan, Panginoon. Naroon yung kagalakan sa aming pagbubulig sa iyo, sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba. Nawa, Panginoon, salamat din sa ipinadala mong libo-libong tao, Panginoon, sa dakong ito. Hindi lamang kami 2, 3, 4, kundi libo, Panginoon, ang ipapadala mo upang ang lahat ng tao ay makakakilala sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Patuloy po tayo nakatayo at tayo po ay mag-aawitan sa Panginoon. Sabi ko nga, ang pag-aawitan ay para kanino? Para sa Panginoon. Kaya umawi tayong may kasiglahan. No? Kung kailangan pumalakpak, kung kailangan sumayaw, sumayaw. No? Kaya pray natin ang Panginoon sa ating mga pag-aawitan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, susuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di na mahiran na kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa tulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Minsan pa ating awitin. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalunan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan.
sa bawat oras ng ating buhay, hindi lamang kung tayo ay nananagana, ngunit sa bawat saglit at oras na tayo ay nabubuhay pa. Kasi kapag wala na tayong buhay, doon na tayo nakahimlay, dito ang tawag ay alidyong. No? So wala na tayong nalalaman kung ano ang ginagawa ng mga buhay, dahil nandun na tayo sa malamig na lugar. I-offer natin, ihandog natin ang ating sarili sa Panginoon. All that I am, all that I have, I lay it down before you, oh Lord. All my regrets, all my claims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things yet in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth leaving, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been true. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Praise the Lord, no? Dapat daw i-offer natin ang ating mga sarili na haing buhay at kaaya-aya para sa Panginoon lamang. Sa buhay, hindi sa patay. Ngayong umaga, pinagpala tayo ng Panginoon sa isang payapang umaga, sa isang maaliwalas na panahon. At ngayon, pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon na dadalhin sa atin ngayong umaga, Pastor Sandy. Siya po ay magpapatuloy.
Basa na, no? The subject. Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang rin po, Pastor. Daming napuya. Ano ba rito? Magdamagan. Magdamagan. Probinsya kasi. Sa Manila, bawal na. Hanggang 12 lang. Shifting po. Ha? Shifting. Ano? May pamilyang pang-umaga, tapos Ah. papalitan po. May shifting pa, no? Ah? Shifting pala yun. Okay. So, ang ating pong topic sa kabilang buhay. Patay. Kabilang buhay. Patay po. Okay. Dahil araw ng mga patay, kahapon ba? Ngayon, Ngayon din po. Meron. All Saints Day. Dalawa yan yung alam ko. Kahapon, All Souls Day. Ngayon, Kahapon. All Souls Day. Souls ngayon. Kahapon, Saints. Kahapon ang Saint. So, ngayon ang araw ng mga Patay. patay. Holiday. Araw. Tumawag Kaya sa kita mo ang topic. Ang topic natin, araw ng mga patay. Alam po ninyo, hindi masama na alalahanin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi masama na puntahan natin sa ano ang tawag yan? Cemeteryo. No? Cemetery. Para, Tawag nila panchong dito. dito Panchong. Panchong. Bicol yata yan. Sa Bicol, Panchong din. Sabi ng tawag. Panchong. Okay. Hindi po masama na mahal natin yan. No? Mga mahal anak, tulad ko, may mama ako na nasa libingan, may papa ako na nasa libingan. Kaya lang, ilang taon na yata, 13 years o 14 years na hindi ko nadadalaw. Ang layo naman, Bicol. Di ba? Ang layo-layo, gagastos ka ng malaki. Anyway, kasi naman sa akin, kung sila ay tulad ng mama ko, nakatitiyak ako sa mama ko na sa langit. Kasi bago siya na binawian ng buhay, na 1 taon pa o 2 taon na, kumilala siya sa Panginoon. Yung tatay ko, wala akong nabalitaan. Talagang gano'n din siya, babaero siya, lasinggero siya. Hindi siya palaaway, mabait yun. Hindi katulad ko. Kasakulero. Walang kinatatakutan. Pero yung tatay ko, mabait talaga. Pitcher yun. Pitcher. So, wala akong nakita sa kanya na naging Kristiyano siya. Pero yung mama ko, kaya nang binawian ng buhay yung mama ko, nakangiti pa. Yung habang nasa taon, titingnan mo siya hindi katulad ng iba, parang hirap na hirap. Di ba, naasma ako. Pero yung mama ko, nakangiti. Siguro, maliwasan. masaya siya na pumunta na siya sa piling ng Diyos. At ako'y nakatitiyak na doon siya. Kasi nasa Bible po yan. Mababasa po natin sa Bible. Alam nyo, ang ganda nung ipiprito ko muna yung mga katutuo ng pastor na yun ang nagsalita. Dati daw, mga magulang niya, galit na galit sa kanya. Bakit siya naging Kristiyano? Kasi nga naman, ano nga ba doon? Ang iba, Buddhism, Hindi sila? sila Hindu. Ha? Hindu. Hinduism. Parang gano'n. Rebulto. Nananampalataya sila sa mga rebulto. So, thank God na nakakilala siya. Ang daming, ilang libo na ba? Milyon na ang supporter. 18 million yata sila. Ay, 18,000 18,000 sila. ang mga church goer. Dati ilan lang sila? 20. 20. Katulad natin. Nasa 20 lang naman tayo. Panghapon ko. O, di ba? 20. Kayo, minsan inaabot kayo ng 12. Ang ganda ng tinuro niya.
Diyos ang kikilos. Maniwala lang tayo na palalaguin tayo ni Lord. Hindi natin kayang palaguin ito. Kahit ako, hindi ko to kaya. Hindi ko trabaho yan. Di ba ano ang trabaho nga namin? Ang trabaho namin magtanim at magdilig ng salita ng Diyos. Hindi. Kayo, ilagay nyo sa inyong isipan, kasama ako na palalaguin tayo ni Lord. At bibigyan tayo ng church na katulad na kasing laki ng New Life Alabang. Hanggang Porto po yun. Ang ganda. So, at yun nga, kaya tayo ngayon ay mayroon darating na isang pastor. Pakita nyo ha. Ang lit-lit natin, 3 na kaming pastor. Ako, si Pastor Dan at si Pastor Art. At expert siya sa music team. Music expert siya. Kaya tayo, tuturuan tayo. Siya magigitara, siya pag kumakanta, sasabayatan natin. So, dahil yun daw ang hit sa kanya. Ngayon, kung mayroon man kayong marinig na naiiba, ay hayaan nyo lang. Tama naman yung kanya. Tama naman. Kaya lang, naiiba rin talaga yung tinsig ko. Bahala na kayo. Yung tinsig ko naman, hindi naman galing sa sarili ko yun eh. Galing kay Lord yung Biblicano. Na hindi nga maunawaan nitong mga datihang manggagawa. Mabuti na lang si Pastor Dan, inuunawa na lang ako. Inuunawa niya na lang ako. Kasi hindi naman ako nagtuturo na hindi biblikan. Tulad ngayon, makikita niyo niya. No? Makikita natin. Sa Bible naman yan. Ayan. Diba? Mga taga-sunod, Thessalonica chapter 4 verse 13, nasa Bible po yan. Hindi ko yan sinusulat. Hindi ko kaya magsulat na. Yung Bible kasi, maitransfer mo rito. Yan ang kagandahan, hindi na naghihirap. Noong panahon, isusulat pa namin yan bago ilagay dyan. Matanda na ako, hindi ko na kaya. Saka, una-una, kamay ko, pasmado. Hindi nyo maiintindihan. Hindi nyo maiintindihan ang sulat kamay ko. Okay, so, nasa Bible po yan. So, ang pag-usapan natin, itong mga patay, sinicelebrate po yan. Taon-taon. Hindi po masama. Hindi ako kontra. Hindi ako kontra. Tama lang. Kasi nga, mahal natin sila. Pero, ang tandaan po natin, no? Ang mga namatay, no? Mababasa na natin ito. Kaya sabi, babasahin ko na lang. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga natutulog. Anong natutulog? Patay. Kaya di ba sinabi ko noon kay Ate Beth, nung ako ang message, nung patay si Ate Beth, sabi ko si Ate Beth, hindi po yan patay. Natutulog lang yan. Yan ang sabi sa Bible, natutulog lang. Kaya yung mga mahal natin sa buhay, hindi sila patay, natutulog. Tungkol sa mga natutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay. Para daw tayo, huwag malungkot. Di ba? Upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sino itong iba? Hindi katulad ng iba na walang pag-asa. Sino yan? Ha? Mga walang Kristo. Yung walang pananampalataya. Dahil ang alam nila, patay na talaga. Kaya upang kayo huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Kasi sila hindi Kristiyano, wala talagang pag-asa yan. Hindi katulad natin, wow, mayroon tayong pag-asa. Huwag ka daw malungkot, huwag ka daw mga lumbay. No? Diba? Sa 14, ang sabi, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya.
O, di ba ang di maliwanag? Di ba? Sapagkat, saan ba yun? Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So tayo, kung tayo ay nandiyan na yung natutulog na, huwag daw malumbay, huwag tayong malungkot, sapagkat kung si Jesus nga ang katibayan na siya ay namatay at muli nabuhay. So tayo, malaki ang pag-asa natin. Dahil tayo ay may Diyos. Nasa atin si Jesus, tinanggap na natin siya. Sapagkat tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Kaya yung mahal natin sa buhay, huwag na tayo mag-alala. Dadalhin ng Diyos. Dadalhin. Mamaya, papabasa ko sa ito sa Mateo. Itong dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sa 15. Ang sabi sa 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, nasa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan. Basahin natin. Ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Ibig sabihin, hindi tayo mauuna pagpunta sa langit. Hindi tayo mauuna sa patay. Una pa nga silang bubuhayin eh. Okay, basahin natin. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay una mga bubuhay na maguli. So yung mga mahal natin sa buhay, sila ang una bubuhayin. Pero hindi sila aakyat kagad ha. Bubuhayin muna sila at sa isang mata magkakaroon sila ng glorified body. Okay. Kung ang magagawin tayo mga nabubuhay ng mga natitira ay gawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa langit at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. No? Sa Panginoon. Sa 18, kaya mag-aliwag kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. So, sa madaling salita, ang lesson sa atin, huwag na tayong malungkot. Kung ang mga mahal natin sa buhay ay hindi pa tayo natutulog na. Gigisingin talaga yan sila. Okay. So, tayo daw, diba, sabay, bibigyan ng glorified body, yung nangamatay na natutulog, binuhay na, ginising na sa madaling salita, kasama tayo naman sa isang mata, mapapalitan tayo ng glorified body at sabay-sabay tayo aakyat sa langit. Hindi ko yata nabasa yan. Mayroon ba? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayo mga buhay pa na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin. Ayan, sabay-sabay po tayo. Yung mahal natin sa buhay, katulad ng mama ko, papa ko, mga kapatid ko, mahal ko sa buhay yun, sabay-sabay kami aakyat sa langit. Sa isang mata, mapapalitan tayo ng glorified body. At babasahin ko nga sa inyo na magpapatunay nito sa Matthew chapter 27. Ito, Mateo 27:51 to 53.
Alam po ninyo, sayang yung iba, wala. Hindi nila lalalaman ang katotohanan. Kung tayo nga ay pag pinawian na ng buhay, ay may assurance na tuod tayo dahil tayo ay nananampalataya. Basahin po natin. At narito ang tabing ng templo'y na hapak na nagkakadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba. Anong ibig sabihin niya? Si Kristo po. Hindi ko na lang nilagay pa doon dahil marami pang babasahin. Nang mamatay si Kristo, ang kurtina dito, kasi dati ang templo, ang simbahan ay may kurtina rito, na ang bukod tayo makakapasok dito ay ang mga saserdote lang. Tayo, mga mananampalataya, nandyan na. Ang tawag sa inyo, dakong banal. At dito, dakong kabanal-banalan. Dito. So may tabing. Kasi pag pumasok kayo rito, ano ang mangyayari sa inyo? Ha? Amen. Pag pumasok kayo rito, mamamatay. Kaya tingnan nyo, di ba kasi bakit namamatay yung makasalanan na pumapasok? Dahil makasalanan tayo, no? O, pero ngayon, lahat tayong mga makasalanan, pwede nang pumunta rito. Di ba? Nakakapunta rito si Ate Lenny, si Ate Lisa, si Ate Ana. Di ba nakakapunta? At hindi lang, si Ate Karina hindi ba nakakapunta rito? Pwede ka nang pumunta rito. Ibig sabihin, kasi noong panahon, pag pumasok ka dito, mamamatay ka. Kaya yung kurtinang malaki, makapal yun, ganito kakapal. Nahati, kaya ang sabi, at narito ang tabing ng templo'y na hapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba. At nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. Nangabiak ang mga bato. Ibig sabihin ng nangabaak. Mga bato, di ba? Ang bato sa libingan, di ba? Pansyon ba tawag. Sabi dito, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog lang ay nangabahon. Wala kayong napapansin, talagang yung natutulog yung ang tawag sa atin. Pero ano ang sabi? Yung natutulog ng mga banal. Sino ito? Mga mananampalataya. Yung mananampalataya ng mga tayo, yung tawag banal. So dalawang klase po ang tao kasi. May unbelievers, may believers. Itong believers ang pinagtukoy dito. Pag yung unbelievers, hindi dito kasali. No? At maraming katawan ng mga banal na nagtutulog na. Bakit sila tinawag na banal? Dahil sila ay nananampalataya sa ating Panginoon. Yung hindi nananampalataya, no? Hindi kasali dito. Kaya nga, di ba? Revelation chapter 21 verse 8, mga duwag yang hindi nananampalataya sa Diyos, mga duwag daw. No, at sila ay mamamatay tao, mga sinungaling, at sila ay papatayin sa ikalawang kamatayan sa naglalagablag na asupri. Yun po ang sinasabi sa Revelation 21:8. Hindi sila kasali dito. At maraming katawan ng mga banal na natutulog na. Kaya tayo, pag binawian na tayo ng buhay, hindi tayo mamamatay. Matutulog lang at tayo ay banal. Yung unbelievers, hindi banal. Unbelievers, ano? Makasalanan. Sa impyerno ang tulog. Bubuhayin din sila para dalhin sa impyerno. Kaya tayo, sa langit ang turno natin. No? At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya ay mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Ano ba itong tinutukoy na natin? Banal. Yan mo. Ano tawag? Sa bayang banal. Holy City. Yun po ay nasa langit na. Pag-akyat ni Jesus, di ba? Si Jesus ay namatay, sa ikatlong araw ay nabuhay. No? After 40 days, siya ay umakyat kasama ito. Yung mga nabuksan sa libingan.
nagsama yung mga kaluluwang yun at sa isang mata, nagkaroon sila ng glorified body, sama-sama sila ng ating Panginoon sa banal na dako. Holy City. Nasa taas na po yan, nasa langit na po yan, hindi, wala pa sa ikatlong langit. Kasi ang langit po ay tatlo. No, mababasa yan sa Hebreo. Tatlo ang langit. Nasa una pa lang sila, pangalawa at pangatlo, yung tayo ng lahat. Saan nga ba yun? Binasa ko kay Kuhan yun, kay Ate Lisa. Binasa ko sa iyo yung Hebreo chapter 12 ba? Ano, sorry, 2 Corinthians chapter 12 verse 2. Huwag niyong siguraduhin. Kasi nakalimutan ko na. Pero parang 2 Corinthians chapter 12. Sige, tingnan niyo. 2 Corinthians chapter 12. Verse 1 and 2. Tama? Tama? Ano ang pagkasabi? Sabihin mo na. Sa 2, I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Up to the third heaven. No? At mayroon pang masasabi. No? Sino ba sa inyo ang naniniwala na dinalaw tayo ng mga mahal natin sa buhay na namamatay na? Ay, minulto ako kahapon. Ay, nagpakita sa akin, sinusundo na ako. Gusto na akong isama. Di ba? Maraming nagsasabi na nanaginip ako. Yung mama ko, sinusundo na ako. Gusto na akong dalhin sa langit. Sino ang nagsasabi sa inyo na ganyan? Dati po, naniniwala ako dyan. Dati. At saka, ay, minulto ako. Di ba? Hindi, ang lamig nang may naghipong sa akin, ang lamig. Sa Biblia po, tayo naniniwala. Ang Biblia ang magsasabi. Kasi una nga, di ba? Nakita nyo, natutulog na. Nasa, kung saan siya nilibig, nandun lang siya. At ito ang sasabihin ng Job chapter 7, verse 9 and 10. Malaki, masyado. Ito ang mahirap. Hindi ako marunong mag-address. Napunta na sa sikulang biyaya mo. Yan. Ito. Ayan. Job chapter 7, verse 9 and 10. Ano ang sinasabi? Cloud is consumed and vanisheth away. So, He that goeth down to the grave shall come up no more. kung sa Tagalog maganda, kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Ang ibig sabihin niya, yung inilibig na sa ilalim sa Sheol. No? Sa 10 maganda, He shall return no more to his house, neither shall his place know him anymore. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Tayo pag ililibig na, hindi na natin alam ang bahay natin. At hindi na natin, di ba, kaya paano nagkaroon ng multo? Pag namatay ka daw, siya hindi na babalik sa kanyang bahay. Di ba, niwaliwanag? Bakit maraming naniniwala na may multo ako? Siya hindi na mababalik at hindi mo na alam kung saan pa ang bahay mo. Di ba ano sinabi dito? Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol
ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Napakaliwanag, no? Na sinasabi na hindi na talaga tayo mumultuhin. Diba? Kung mayroon mang multo, totoo, mayroon din multo. Evil spirit po yun. Tatakutin ka ng evil spirit. Hindi talaga yun ang nanay mo. Kaya di ba nakakalungkot? Maraming naniniwala. No? Sabi niya, sino sa inyo rito nakaranas na? Ako nakaranas na. Nakaranas na ako ng tinatawag na spirit of the glass ba tawag doon? Spirit of the glass. Spirit of the glass. Sino sa inyo nakaranas na? Oh, ikaw. Di ba? Di ba totoo naman gumagalaw yung baso? Kasi halimbawa, ang tatawagin mo ang nanay mo na patay na, yun ang papasok sa glass. Magtatawag ka, may mga letra dyan, isusulat mo, halimbawa, B, A, C, K, bakit, di ba? Ganun daw. Evil spirit po yun. Hindi yung espiritu na namayapa. Namayapa. Kaya, napakaliwanag ho na maunawaan natin na itong patay, hindi ko kinukutra, tamang dalawin. Pero ako 13 years na, tatay ko at ina, hindi ko madalaw dahil malayo. So, ibig sabihin ba, pag hindi nadalaw, hindi mo mahal. Mahal pa rin. Kaya lang, ako kasi, no, ang paniwala ko na simula nung maging Kristiyano ako, hindi na po mahalaga yan. Sila ay natutulog, wala nang pakiramdam, pagdating ng takdang panahon, sila ang unang bubuhayin tulad kanina, kasama tayo na sa isang mata. Mababasa po yan sa 1 Corinthians chapter 15, verse 40 to 50. Mababasa po natin yan na sa isang mata, mapapalitan tayo ng glorified body. Mapapalitan po tayo. At sabay-sabay tayo aakyat sa langit. Kaya sayang na maraming hindi dumalo ngayon na sana maunawaan nila na hindi masama na dalawin ang mahal sa buhay, hindi masama po yan. Pero wala na po halaga. Sabi nga ng asawa ko, lagi yan po kabibig ng asawa ko. Ngayong buhay pa ako, regaluhan niyo na ako. Dahil pagpatay na ako, hindi ko na yan makikita. Ipakita niyo na buhay pa ako. Bigyan niyo ako ng bulaklak, bigyan niyo ako ng cake. Higit sa lahat, pero. Higit sa lahat. Yan ang asawa ko. Tama naman, di ba? Kung patay ka na sa kagagastusan, ang corona ngayon, mura, 5,000. Pinakamura lang. Yung may stand, pinakamura, 5,000, pero pang 10,000. Ha? Konti bulaklak. O konting bulaklak. Eh yung 10,000 na ibibili mo ng bulaklak, hanggat buhay ang asawa ko, bigyan mo na. Okay, joke lamang yan. Pero ipinakikita na kapag patay na kasi, wala na. Kahit anong gawin, lalo na yung sasabihin pa na ipanalangin natin. Diba? Ipanalangin natin dahil siya ay nasa purgatorio pa para mailipat sa langit. Gusto nyo mabilis? Special. Pag special, malaki ang bayan kaysa sa regular, sa ordinary. Diba? Hindi na mababasa po yan sa Lucas chapter 16, hindi ko na sinulat. No? Lucas chapter 16, verse 19. Basahin po ninyo, verse 19 to 31. Ang nasasabi po dyan, Lucas chapter 16, verse 19 and 19 to 31. No? Basahin niyo po yan. Na kahit anong panalangin, hindi na makakalipat. Kasi nung mamatay, ang kwentong yan, yung mayroong mayaman, no? At mayroong pulubi si Lazaro. Yung pulubi, inaabangan niya yung mumo na
nalalaglag sa dulang, sa table. Pag nalaglag, yun ay para sa kanya at sa aso. Kasi yung aso kumakain din. No? At habang kinakain niya yung nalalaglag, dinidilaan naman ng aso yung mga sugat ng pulubi, si Lazaro. Nang mamatay si Lazaro, nandoon sa piling ni Abraham. Nang mamatay yung mayaman, nandoon siya sa Hades, napakainit. Ang sabi niya, nakita niya, Amang Abraham, utusan niyo. Makalibasa mayaman. Amang Abraham, utusan mo yung pulubi niya, si Lazaro. Na isawsaw ang daliri sa tubig at ilagay sa aking labit. Napakainit dito. O ano ang sabi ni Abraham? Oh, no way. Ang mga tayo, natatandaan mo, mayroon tayong pagitan-pagin. Kami narinig ay hindi makapupunta sa inyo at kayong naririyan ay hindi makakaparinig. Wala na talaga. Kaya kung ikaw ay sa impyerno o sa Hades, ang Hades kasi temporary yan. Ililipat pa yan sa napakainit sa impyerno. Okay. So, walang nagawa. Hindi na, kahit anong panalangin o kahit anong yaman pa nung mayaman, hindi na siya maaalis doon. No? At isa pang sabi niya, ganito na lang po, utusan niyo yung si Lazaro pumunta sa mga kapatid ko. May 5 pa akong kapatid. Ayaw ko makarating dito. Sila sa kinalalagyan ko, kawawa naman. Ano ang sabi ni Abraham? Nandiyan na ang mga propeta at si Moses. Yung aklat na yun. Sapat na yun. Basahin nila yun. Kasi kung pupunta ang patay, lalong hindi sila maniniwala kasi patayan. Samantalang yung propeta at si Moses, nandiyan na. Pag hindi sila naniwala dyan, sa impyerno rin ang tubo nila. So, hindi po totoo na ang prayer ay maililipat ka kung nasa impyerno, maililipat ka sa langit. Hindi po yan totoo. Typical. Walang pwedeng kumontra sa Bible sapagkat ang Bible ay salita ng Diyos. Dito ako magsasalita ng pinakahuli. Pinakahuli ko na itong sasabihin. Sayang, kakaunti lang kayo. Ang natutunan ko po doon, yung matagal lang sinasabi na asawa. Read, ano ba sabi mo doon? Read your Bible. Pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Pray, grow. Yun ang sinabi ng Angel. Hanggat hindi tayo nagbabasa ng Bible, from cover to cover, kasi siya cover to cover. Talagang, ano ang tawag doon? Yung palabasa? White leader. White letters. Basa ng basa siya. Kaya kita, kahit man ako, pastor na ako, nagulat ako sa talent na gift ng Diyos sa kanya. Talagang ibang bilista, may dating pag nagsalita. Matatats ka talaga. Bakit? Binabasa niya from cover to cover. Walang tigil. Batang-bata po. Guwapo pa kasi Bombay. Di ba? Bombay ba na India? Magandang katawan. Hindi malaki ang tiyan, hindi mataba. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng tangkad niya. Magandang magsalita. Magandang magsalita. Yun ang sikreto. Kaya nalulungkot ako, minsan nagtanong ang asawa ko rito, sino sa inyo nababasa ng 5 books? Wala nagtaas, no? 4, wala din. 3, kahit 1 book. Kasi, diba ang Bible ay 66 books. 39 books ang Old Testament, 27 books ang New Testament. O kahit hindi na natin, pero hindi. Basahin talaga, di ba? Di ba sa 10 na itinuturo ko sa inyo? Ano yung una? John 3:16. Kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangalawa, John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya, binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Pangatlo, Mateo, ano yun? Mateo 28, 18, 19, 20. Sapagkat yun, yung muna, sapagkat ibinigay na sa akin ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit, kaya tumayo kayo gawin yung alagad ko. So ilan na yun? 3 sa 2, 5 na. Diba?
Pagkatapos, yung, ano ang sunod doon? Acts. Ha? March 12, 30, 31. Tama ka, pinaalaala mo. Yun muna bago yung binasa ko. Diba, ano ang sabi sa Mark 12? Love? Yes, okay. Oo. So, pagkatapos yung Acts 1:8, ha? Kaya tayo may kapangyarihan. Ang sabi doon, magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa iyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. O ano pa ang sumunod doon? Yung Hebreo 12:2. Fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Yun ang pang-siyam. At ang pang-sampu, dito tayo. Ano yun? Joshua 1:8. Diba? Ano ang sabi? Huwag niyong kaliligtaan, basahin ang aklat na yaon, ilagay mo sa iyong mga lagi, dili-dilihin mo ito araw at gabi, at ikaw ay mananagana at magtatago. Ayun ang pangako. Kaya diba, sa number 10, sa bagamat 10 lang, pero hindi kayo lusot. Sabi ko kasi ang number 10, basahin daw natin ang banal na kasulatan simula sa umpisa, dili-dilihin araw at gabi. At ang pangako, ikaw ay giginhawa. Kaya karamihan sa atin ang hihirap hanggang ngayon. Hindi natin ginagawa yan. Basahin natin araw at gabi, dili-dilihin natin ito. Pag sinabing dili-dilihin, ano yun? Namnamin. Di ba kumakain tayo eh? Di ba gusto natin nasasarapan tayo sa pagkain? Wow, ang sarap. Di ba? Ang sarap lasahan. Tikman pa lang, wow, ang sarap. Yun ang ibig sabihin na araw at gabi, basahin natin ang aklat. Dahil magtatagumpay, kaya ang sikreto eh. Kaya bakit tayo naghihirap hanggang ngayon? Hindi natin nasusunod. Kaya ang ganda ng testimony ng India, Mumbai. No? Wapo pa, magkakatawa. Kita, hindi akusado. Naging Kristiyano siya. Mayaman. Diba? Anak siya ng mayaman. Anak siya ng tatay na mayaman, magulang na mayaman. Kaya nga, halos itakwil siya nung maging Kristiyano. Halos itakwil daw siya. Ano-ano ba ang pinipiti? Nasalubong daw niya ang nanay niya, minumura siya. Minumura siya. Dahil naging Kristiyano siya. Minumura siya. Pero tingnan niyo, victorious ng tagumpay. Ang daming nadadala sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Kaya diba, ano ba ang mitiit ko rito? No? Hindi para magpayaman. Tumatanggap ako ng sahod. Binabayad ko lang yan sa broadcasting. Hindi para magpayaman. Ano ba ang aking motibo? Ano ba ang aking motibo? Para sa mga makasalanan. Maligtas ang makasalanan. Yan ang naman ang aking mitiit motibo. Na kapag binawian na tayo ng buhay, doon tayo sa nangatutulog lang. Doon tayo sa nangatutulog lang. At pagdating ng panahon, tayo ay gigisingin at dadalhin tayo sa Ama. Pangalawa, ano ang tinuturo? Umapa ang buhay natin. Napakahalaga din. Mababasa yan sa Psalm Awit chapter 91 verse 16. With long life I will satisfy him and shew him my salvation. Kaya hahaba po ang buhay natin. Pangatlo, pagpapalain ka, blessing dahil anak ka na niya. Lahat ng needs, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. Kaya nga ang sabi niya sa Matthew chapter 6:33, ano ang sinasabi doon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng ating pangangailangan, ibibigay ng Diyos. Ang problema, dahil sa kasalanan, tayo mismo ang lumalayo sa Diyos. Kaya iwasan natin ang kasalanan. Dahil habang nakakagawa ka ng kasalanan, tayo ay palayo ng palayo. Gusto
ka, gusto kang bigyan, hindi ka mabigyan dahil napakalayo na natin bunga ng kasalanan. Pero hindi sana masama na lahat tayo rito ay mga makasalanan. Hindi masama dahil yan na ang plano ng Diyos. Mark chapter 2 verse 17. Ang sabi niya, hindi ako bumaba dito sa lupa para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan sa atin. Kaya lang, dapat magsisi tayo. Diba? Pagsisihan natin, humingi tayo ng tawad at higit sa lahat, tanggapin natin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Yun lamang po ang napakahalaga. Kaya huwag po tayo maghinawa, humayo po tayo. Wala kayong gagawin na tuturuan nyo yung mga kaibigan nyo. Hindi. Ipag-pray nyo lang na madala nyo rito dahil napakahalaga. Huwag kayong ma-discourage. Iilan lang tayo sa umaga. Ang alam ko nasa 12 na lang. 12, pag may umalis pang isa o dalawa, mga 10 na lang tayo. Pero ang sabi, 20 yung church lumago ng 80,000. 80,000. Eh tayo, kung 10 tayo sa gabi, 24. Palalagod tayo dito. Sundin lang natin na basahin ang Bible araw at gabi. Araw at gabi. Audio Bible, para ka na rin nagbasa. Audio Bible. Kasi tulad ko tandaan, mahina na ang ako. Audio, naririnig ko, para na rin ako nagbabasa. At nakakagawa ako ng message dahil sa pakikinig. Yun lamang po. Kahit po manalangin, Lord, maraming salamat po sa mga ganito na nagabat kami. Kakaunti, subalit ito'y napakahalaga na maunawaan po namin na kami mga sumakabilang buhay na ay nakatutulog na. Kaya ito po, dalangin ang binibigay ko po kapurihan sa pangalan ni Jesus namin Tagapagligtas. Amen. Amen. Salamat, Pastor, sa mensahe mo. Ito ang katotohanan. Pupunta tayo sa cemetery para makita natin yung mga, sabi nga nila, reunion daw yun ng mga magkapamilya. Ito yung kasiyahan. Pero hindi natin nakikita behind that, kawawa yung mga namatay na walang pagkakilala sa Diyos. At kawawa din yung mga kasama natin sa buhay na hindi pa natin nasiran. Dahil ganoon din ang magiging kalagayan nila. Para yung mayaman at si Lazaro. Yung mayaman napunta sa Hades. Pero si Lazaro napunta sa Abraham's puso. Kaya ngayon pa lang, kaya nga huwag kayo magagalit kapag tinatanong ko kayo na nabasa niyo na ba ang Bible? Sapagkat kapag hindi ninyo nabasa ang Bible, hindi ninyo makikilala kung sino yung Diyos, kung sino yung Kristo na inyong sinasampalatayan. Naniniwala lang kayo dahil may pastor, dahil kumakanta tayo, dahil meron tayong Bible study. Pero yung personal nating relasyon sa Diyos, ganyan. Kaya nga pag napuyat, hindi sisimba. Puyat ka ko eh. Diba? Hindi natin naalaala na higit na mahalaga ang Diyos kaysa ating pagpupuyat. Actually, ano ba ang kabuluhan ng pagpunta? Meron ba kayong napala? Puyat. Hindi masama na alalahanin ang inyong mga departed ones. Pero yung mas higit na pinapahalaga ninyo kaysa sa Diyos, sa gawain ng Diyos. Ano ang sabi? I am displeased. Hindi ako nalulunod. Sabi ng Bible. That is boasting. God is not pleased. Pero anong sabi ng Panginoon? Ipaghambog ninyo na kilala ninyo ako at sinusunod ninyo ako. Kilala ba natin ang Diyos? Wholeheartedly. So
So it is between you and the Lord. No? Hindi nyo naman kailangan sabihin sa akin na nagpasa ako, kilala ko ang Panginoon sa aba ng panahon. So it is between you and the Lord. Kasi ang banal na Espiritu, ang siyang mag-uudyok sa inyong puso na magbasa kayo. Na ito yung Diyos na dapat nating sundin. Na kailangan natin magbasa ng kanyang salita. Kaya ang sabi, worship is for God. But the word, yung salita, sino yung salita? Si Kristo ay para sa atin. Paano natin malalaman ang katotohanan kung hindi tayo magbabasa? Kaya I encourage you, mga kapatid, basahin natin kahit inaantok tayo. Alam nyo, pag nagbasa kayo, ang Diablo, nakikibasa rin yan, hinihipan yung mga talukap ng ating mata para tayo matulog. Kahit na i-rebuke ninyo. Ano ang sabi ng Matthew? I have given you the authority. May authority tayo, palayasin siya. No? Kasi ang Diablo, umaali-aligid din yan sa bawat isa sa atin. Pero meron tayong angel. No? At meron tayong kapangyarihan. Kaya huwag natin baliwalain na hindi magbasa. Pag sinabi, hindi naman ako marunong magbasa, mayroong paraan. Audio Bible. Wala akong cellphone. Ayun, mahirap. Paano i-audio natin? Wala cellphone. Kaya meron tayong manghiram ng cellphone. No? Kabaga natin kasi, lalo na ang mga kabataan, doon niya napansin din noong ni Pastor Angkit kasi pag praise and worship na ako, ang saya-saya mga kabataan, tahasan, nayuyug-yug na yung program nito, nahihilo ako, nabawbo kami ng Pastor. Ay, nahihilo ako, nayuyug-yug naman. Because ang young people, yung mga young generation, yung mga kabataan, yung at-heart, ang faith nila ay emotion. Masarap rin. Pagdating ng sermon, ang ganda wala. No? Kaya the word is for us. Kaya kulang sa aral ang mga kabataan na yon because gusto lang nila yung masaya sila. But faith comes from hearing. Kapag wala tayong narinig, paano uusbong yung ating pananampalataya? Kaya kailangan natin makinig, magbasa. Tama ngayon na meron tayong Bible study, pero pinagkakamaran pa rin ang iba. Meron tayong gawain dito, pero tamad na tamad pa rin ang iba. Maraming dahilan. Kesyo po yan, kesyo may sakit, kesyo ganyan, kesyo na malengke, kesyo na. Ang sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your Mind. mind, and with all your Strength. strength. Sinabi ba niya, unahin niyo muna mamalinggi, magluto, maglaba? Love the Lord. Unahin natin ang Diyos. Alam niyo naman na pananambahan ang linggo. Huwag kayo magpapakapuyat. Pwede naman kayo pumunta doon. Wala 11 o'clock. Siguro naman yung mga ilang oras sa tulog. Isang oras na naman tayo dito. Hindi na yung kabawasan sa inyong katawan. Na? So, ito ay, huwag kayo magagalit kapag kinukorek kayo kasi kami ang magkukorek sa inyo. Kung walang magkukorek sa inyo, hindi namin kayo mahal. Habang kinukorek namin kayo, ibig sabihin noon, mahal namin kayo. Kaya nga, love your neighbor as yourself. Kayo ang neighbor namin. Kayo ang kapatid namin. Kaya kinukorek namin. Magbasa. Sino dito ang manangako sa sarili ninyo na magbabasa na kayo ng Bible simula ngayon? Sino? Sino ang tatlo? Hindi kayo nangako sa akin. Nangako kayo sa sarili ninyo at sa Diyos. Naririnig kayo ng Diyos. Nakikita ng Diyos ninyo. Kaya na pag nananalangin tayo, salamat sa libo-libong tao na kasama natin ngayon. Ngayon, hindi pa man sila dumadating, pinagpipray na natin sila na ang lugar na ito na pinili ng Diyos ay mapupuno pagdating ng takdang panahon. Ang Diyos naman ang may alam sa darating natin
dumami ang nakakakilala kay Kristo. So, yan ay mabuti ang mga talatang yan sa atin na may pagkakilala na sa Diyos. Mamatay man tayo, sigurado tayo sa ating pupuntahan. Pero, ang sabi sa James, you are being fattened for the day of slaughter. Yung mga walang pagkakilala sa kay Kristo. Kaya siguraduhin ninyo na ang bawat miyembro ng inyong pamilya muna ang unahin ninyo ay kilala si Kristo, tumanggap kay Kristo, Panginoon niya si Kristo. Kasi mahirap yung tinanggap mo lang na hindi mo naman sinusunod. Di ba? Masasabihin mo na, opo, tinanggap ko na po. Ako ay bautisado. Hindi yan ang kasiguraduhan mo. Kung hindi mo sinusunod si Kristo. Baliwala lahat yun. God sees your heart. God sees every one of us. God sees our life. Kung ipinapakuhay natin yung gusto pa rin natin, tandaan natin kung tayo ay binautismuhan, nalublog na yung kasalanan natin doon sa tubig. Kaya nung ibinangon tayo bago. Hindi tayo dati na, tayo ay bago na. Kaya ngayon pa lang pasimulan nyo na ang mag-share sa inyong mga kakilala. Huwag nyo paniwalaan yung Kristo yan, ay Christian yan. How would you know? Tinanggap pa niya si Kristo? Pinapabuhay ba niya si Kristo? Nakikita pa sa buhay? Kaya tayo, paano maniniwala ang tao sa atin? Dahil ipinapamuhay natin, sinasalita natin, ginagawa natin, pinikilos natin. Yan ay hindi yan galing sa aking puso, kundi galing sa Panginoon na umuudyok ako na ipahayag sa bawat isa sa atin. Kasama na rin kami doon. Dahil may mga shortcomings din kami. No? Tao din kami na may mga shortcomings. Kaya napakahalaga ng mga talata na binasa natin. Huwag na tayo matakot sa multo dahil walang multo. Sino ang may multo? Minumulto nyo na ang sarili ninyo. No? Tinatakot nyo na ang inyong mga sarili-sarili. No? Kaya, ngayon, sabi nga, the word is for you. Pakinggan natin kung ano yung salita na pinapahayag ng Diyos para sa bawat isa sa atin. No? Huwag natin kaantukan. Huwag tayo kantukin. Dapat tayo makinig. Magbasa. Si Pastor Angkit, sabi niya, I never went to a Bible college. I just read, and the manifestation of the Holy Spirit. At natuwa siya dahil yung matatanda na mga magulang niya, hindi tumanggap din sa Panginoon. May mga ano pa din daw yun, yung parang nagsasalamang kayong nanay niya. Marami daw yung virtud na taglay. Kaya pag nagsasalubong daw sila, minumura daw siya ng minumura. Kaya minsan daw nagtanong siya, do you really love me, Lord? Tumingin daw siya sa langit. Ang tagal daw niya, tinignan daw niya mga bituin. Talaga bang may Diyos? Sabi niya, wala sumagot eh. No, pero nagpasa daw siya ng talata. Doon niya nakita na, I love you with an everlasting love. Sabi niya, I am the Lord your God, the makers of the heavens and the earth. At doon niya napatunayan na mayroong Diyos. Meron ba kayong Diyos sa inyong buhay, mga kapatid? Amen. Amen. So sa umagang ito, tayo po ay naganapin po natin ang ating paghahandog. Tinatawagan ko na po yung mga Si Ate Lisa, ano ba yung kakantay mo, Ate Lisa? maglilikom ng ating mga O, hindi tayo nakahanda. I forgot. Dito, itatay ko, sandali lang naman. Cooling down in worship to sing the song of ages to the Lord.
sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and possessions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Ano daw ang ating Diyos? Siya ay banal, no? Holy. Siguro kung halimbawa kahit na gaano ka kapuyat, pag pinatawag ka ng mayor, hindi ka pupunta. Pupunta. Ang Diyos nag-aantay. Tumunod tayo. No? Mas patindi pa paano magtawag ang mayor isa sa Diyos. So, tandaan natin, ang ating Diyos ay banal. And He is calling every one of us to come together. Sabi niya, nung Pasko, we are one. Magkaisa daw tayo sa pananampalataya. Kaya pag naputol yung ating hawakan, ano na? Kasi may napuyat. Hindi na nabuo. No? So ngayon mga kapatid, ihanda na natin ang ating mga puso. Kaya na po tayo ng ating banal na hapunan. Inibigyan ko po kayo ng 2 minuto para ipanalangin kung kayo man ay mayroong mga kasamaang loob, meron kayong mga hinanakit, mga hinampo, mga kagalit, o ano pa man. Pwede nyo ihingi ng tawad sa Panginoon upang sa ating pagtulog sa dulang ng Panginoon ay meron tayong malinis na puso. At sa mga oras na ito, dinadalangin ko rin na Panginoon, paspasan mo po ang mga elemento na gagamitin namin sa pagganap sa banal na hapunan. Mga kapatid, tayo po ay nasa panahon ng pag-alaala sa sakit at hirap ng Diyos upang ang bawat isa sa atin, kayo at kami, ay magkaroon ng kaligtasan.
mo. Kaya na. Kunin mo na yung alak at Ate Lisa ang tinapay. Kaya patuloy nating alalahanin ang mga kaganapan na ito sa ating buhay ay napakahalaga po ito. Noong gabi siya ay pinagkanulo, lumapot siya ng tinapay at kanyang ipinagpasalamat at ito'y kanyang pinagpira-piraso upang ito ay inyong kanin. Sabay-sabay po tayo. Sabay-sabay po natin kanin at tinapay para sa pagkalaan sa ating Panginoon. Pagkatapos maghapunan, ay dinapot niya ang sarong. Ang sabi niya, ito ang bagong tipan. Ito ang aking dugo. Kaya sabay-sabay po natin inumin para sa pag-alaala sa Kanya. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa katawan mo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo kung saan tumigis ang iyong dugo upang kami ay malinis, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Isang sakripisyo, O Diyos, na kayo lamang ang makakagawa nito. Salamat, Panginoon, dahil minahal mo kami, inibig mo kami, hindi namin kayang sukatin kung gaano kalawak, kung gaano kalalim ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo pinahintulot kami sa kapahamakan, kundi kami ay iyong dadalhin sa kaluwalhatian. Inaantay namin, Panginoon, ang takdang panahon na kung saan kami man ng mga buhay pa ay isasama mo sa iyong kaluwalhatian. Kaya kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat at sa ganito kaparaanan, O Diyos, patuloy namin inaalaala ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. You have been faithful then, you are faithful now, and you never run out of your faithfulness. Salamat, Panginoon. At sa umagang ito, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga handog na narito sa aming harapan. Salamat, Panginoon, sa kabutihan ng bawat isa sa amin. Patuloy nilang inaalaala, Panginoon, na ang paghahandog ay isang kaparaanan sa aming pagsamba sa iyo. Thank you, Lord Jesus, sa mga handog na narito. Paspasan mo po ito at pagpalain mo rin po ang mga kamay na nagsipaghandog. Magamit namin ito, Panginoon, sa gawain ng Iglesia sa lakong ito. Thank you, Lord Jesus. At para po sa basbas at panalangin, Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo't paliwanagin at higit sa lahat, ang kapayapaan ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Ang ating paggawain sa Bible study ay tuwing Wednesday.